Pilipinas, una sa ating mga balita. Bumagsak kagabi ang bahagi ng isang tulay na nagkokonekta sa Cabagan at Santa Maria sa Isabela matapos daanan ng dump truck. 6 ang naitalang sugatan mula sa nangyaring insidente habang pinaghahanap naman ng mga otoridad ang tumakas nitong driver. Una sa balitang yan si Grace Sansano. Nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon at assessment sa tulay na bumagsak sa bahagi ng Santa Maria, Isabela, ang Santa Maria Cabagan Bridge, kung saan ay mayroong 6 na katao ang sugatan habang isa ang napilayan. Ayon kay DPWH Regional Director Matias Manila, isa sa pangunahing nakikita nilang dahilan ay ang overloaded na 12-wheeler truck na kargado ng malalaking bato, kung saan ito ay tinatayang nasa 100 tons mahigit ang karga nito. Samantala, patuloy namang pinaghahanap ang driver ng truck kung saan tumakas ito noong oras na bumagsak at tumalilis sa mga taong mga tumutulong na noon. Ayon sa Cabagan MDRMO, sa atas na rin ng Provincial Governor ng Isabela na si Governor Rodito Albano na kinakailangang hanapin ng mga tauhan ng PNP kung sino ang driver na ito. Bagamat nalulungkot ang naturang gobernador sa nangyari, ay mahalaga pa ring pangunahan daw o unahin ang pagtulong sa mga biktima ng mga nasugatan. Nagkakalaga ng mahigit na 600 milyong piso ang naturang proyekto, subalit hindi ito pansamantalang nagamit dahil nga kinakitaan ng ilang problema sa naturang konstruksyon. Nitong nakalipas na 3 buwan, pansamantalang pinagbawal ang pagdaan ng mga heavy trucks doon at tanging mga light vehicles lamang ang pinahihintulutang makaraan. Isa sa nakikitang dahilan ng Regional Director ng DPWH ay ang overloaded na 12-wheeler truck na kargado ng mga bato. Ito raw ang dahilan kung bakit bumagsak ang third span ng naturang tulay. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon at assessment ng DPWH na dumating na rin ang mga tauhang opisyal ng Central Office ng DPWH. Ayon kay Engineer Matias Manelad, ang Regional Director ng DPWH Region 2. Bagamat dumaan ito sa masusing assessment sa naturang iconic bridge na tinawag ng maraming netizen, ipinatawag na rin ang kontraktor ng naturang proyekto para pagpapaliwanagin hinggil sa naturang proyektong bumagsak. Matatanda ang ipinag-utos ng Central Office na ang lahat ng mga tulay na may edad na 50 pataas ay kinakailangang suriin at magkaroon ng pagbabago. Isang tulay noon sa bahagi ng Pangasinan ang kahalintulad din na bumagsak dahil sa dinaanan ng mabigat na truck. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, patay naman ang isang lalaki matapos itong madaganan ng poste sa Davao City. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Patay ang isang lalaki matapos natamaan at nadaganan ng poste nang mawala ng preno ang isang truck sa kilometro 11 sa Asa, Davao City. Pasado alas 3:30 ng hapon, Pebrero 26, 2025. Kinilala ang biktima na si alias Ariel, 54 anyos, nakatira sa nabanggit na lugar. Sa investigasyon ng kapulisan, habang binabaybay ng truck ang pababang bahagi ng kalsada, napansin ng driver na si alias Rene na hindi kumagat ang preno. Kaya nagdesisyon ng driver ng truck na ibangga na lang sa simentadong poste. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatayo ang biktima kaya natamaan ito at nadaganan sa poste. Patay on the spot ang biktima dahil sa bigat na simentadong poste na tumama sa kanya. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Sasa Police Station 4 ang driver ng truck para sa wastong disposasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Patay ang isang 51 anyos na kagawad ng barangay matapos pagbabarilin ng hindi pa nakilalang sospek sa sitio proper, Barangay Dulis, Bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Wilfredo Binuman, hepe ng Calatrava PNP, ang biktima kinilala na si Jomari de la Cruz, residente ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Binuman, habang nasa motorsiklo si de la Cruz nang bigla na lamang nalapitan ng sospek at pinagbabarel ng 5 bisis na ikinasawi nito. Ang biktimang mayroong tama sa ulo at likurang bahagi ng kanyang katawan. Inaalam pa sa ngayon ng kapulisan kung ano ang motibo hinggil sa nasabing krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 2 katao ang napaulat na nagbigti sa kanilang mga sarili sa magkahiwalay na lugar sa Bataan. Unang napaulat ng pagbibigti sa bayan ng Orani sa Sitio Alicabok, Barangay Bayan, alas 7:30 ng umaga kahapon. Kinilala ni Police Major Francis Jimenez ang biktima na nagbigti na si Mar A. Suing Tadeo, 39, may asawa residente na nabanggit na barangay. Sa investigasyon, nadiskubre ito ng kanyang 19 anyos na anak na nakabigti sa mga bakal ng traces gamit ang nylon cord sa kanyang leeg. Agad itong humingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak at dinala nila sa Orani District Hospital, subalit idiniklarang wala ng buhay ni Doktora Camille Uy. Ayon sa pamilya ng biktima, ilang beses nang nagpahayag ito ng huli ng intensyon na magbigti at magpapakamatay tuwing ito'y nalalasing. Sumunod na nadiskubreng nagbigti itong si Benjamin Di Donaldo Jr., walang asawa, edad 30 anyos, na nadiskubreng nakabigti sa loob ng kanyang tahanan alas 12:30 kahapon ng hapon sa Barangay Kataning, Hermosa. Nabatid na bago ito nadiskubreng nakakalanghap umano ng masamang amoy ang mga kapitbahay nito sa lugar. Kinatok ito at nang walang sumasagot at pilit nilang buksan dito na nadiskubreng nakabigti ito sa kanyang silid ang biktima na hinihinalang ilang araw na din itong patay bago nadiskubre. Naniniwala naman ang mga kaanak ng dalawang nagbigti na walang foul play sa kanilang pagpakamatay kaya hindi na nila ito pinautopsy. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, secured na ang pwesto ng Galleries Tower High Risers at Creamline Cool Smashers sa quarterfinals ng PVL All-Filipino Conference. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Pasok na sa PVL All-Filipino Conference Quarterfinals ang Galleries Tower High Risers at Creamline Cool Smashers matapos talunin ang kalaban sa qualifying round noong Webes sa PhilSports Arena. Nagtala ng malaking upset ang High Risers laban sa number 3 Signal with 25-17 sa first set, 25-22 sa second. Bagamat natalo sa 19-25 na third set, agad naman itong bumawi at sinelyuhan ng panalo at 25-19. Pinangunahan ni Isa Jimenez ang Galleries na may 23 points, habang nag-ambag si Franz Ronquillo ng 20 points. Samantala, pinatunayan naman ng top-ranked Creamline ang kanilang lakas matapos masweep ang NX LED. Nanguna si Bea De Leon para sa Cool Smashers na may 12 points, kabilang ang 5 blocks at isang ace. Hindi rin nagpauli sa scoring si Kiara Permentilla with 14 points. Sunod na makakaharap ng Galleries ang mananalo sa laban ng Akari at Farm Fresh, habang makikipagharap naman ang Creamline sa magwawagi sa play-in Pool B. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang usap-usapan online ang online personality at negosyanteng si Diwata. Pero sa pagkakataong ito, dahil naman sa umano'y pagiging insensitive at demeaning gestures ng vlogger habang nakasuot ng isang traditional attire. Narito ang report. Hindi na gustuhan ng National Commission on Indigenous People o NCIP ang ginawa ng vlogger at negosyanteng si Diwata sa isa nitong video noong bumisita sa Baguio kamakailan para sa Panagbanga Festival. Hindi natin makumpleto ang ating pagpunta dito kung hindi tayo makapagsuot ng Igorot costume, kaya naman.
Ang NCIP, tinawag na insensitive at mariing kinundena ang umano'y demeaning act ng online personality at fourth nominee ng vendors party list habang nakasuot ng traditional Cordillera attire na pinaparentahan doon sa mga turista. Hindi rin anya tama ang pagtawag nitong costume sa katutubong kasuotan. Ang naturang ahensya na nangangalaga sa kapakanan ng indigenous cultural community sa Cordillera, inihayag na ang naging aksyon o portrayal ni Diwata na napanood sa naturang video ay hindi sumasalamin sa values, beliefs at kultura ng mga katutubo roon. Bagamat nauunawaan daw nila na maaaring wala namang intensyon si Diwata na maliitin ang mga ICC at IPs ng Cordillera, ay marapat pa ring iwasto ang ganitong misconception sa mga katutubo. Kaugnay niyan, layon anya ng NCIP na lalong paigtingin ang ipinatutupad na guidelines pagdating sa paggamit o pagsusuot ng cultural materials, gayon din ang wastong cultural expressions. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Biyernes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan ng mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.